Oh, ayan si Nikki, time to dede na naman. Ayan, nagwawala si Nikki. Yan, napapansin nyo yung si Nikki ay nakataas yung kanyang ulo habang nagdedede siya ay may unan. Kailangan laging nakataas ang ulo ng baby kapag nagpapadede. And then yung nanay dapat ay nakasandal para hindi sasakit ang kanyang likod. And then dapat binabantayan yung baby habang nagpapadede na hindi natatakpan yung kanyang ilong. Dapat binabantayan din yan. Kaya dapat nakataas yung ulo ng baby para hindi babalik yung kanyang naiinom na gatas kasi may posibilidad na lalabas sa kanyang ilong yung gatas kapag mababa yung kanyang ulo. Kaya dapat nakataas ang ulo kapag ka nagpapadede. Ayan. Si Nikki ay nakataas yung kanyang ulo, mataas, mababa yung kanyang katawan hanggang sa paa kasi kailangan nakataas ang kanyang ulo. And then yun nga, nakasandal dapat ang nanay para hindi sumakit ang likod. Ayan. Dede, ayan. Kailangan laging nakalayo yung kanyang ilong na hindi natatakpan. Punong-puno na ang tiyan ni Nikki. Ayan. Para sa mga bagong nanay, kailangan ganyan nakataas yung kanyang ulo o di kaya ang kabilang paa, legs ay nakataas habang pinapasandal yung baby doon. And then kung mahirapan naman sa pagpasandal, kailangan ay may unan yung baby. Si Nikki ay may unan para hindi mahirapan. Kasi pwede naman sa kamay mo itinataas yung ulo. Kaya lang, pag tumagal ay nakakangalay naman sa kamay ng isang nanay kapag yung kamay mo lang ang nakataas. So, mas maigi na may unan ka na pangsalita na pangtaas ng kanyang ulo. Okay? Finish? Finish, Nikki? Ha? Finish? Ayun dan, Nikki. Ang ganda ng higa na Nikki. Oh. And then, dapat pinapa-burp yung baby kapag tapos dumede para hindi lumabas yung kanyang gatas. Pwede namang ipadapa yung baby sa unan habang ipapa-burp na nakataas yung katawan and ulo. Kung hindi kayang ipadapa sa balikat. Kasi kadalasan sa balikat pinapadapa yung baby, pero may baby naman na sobrang lambot pa na hindi kayang ipadapa sa balikat or dibdib. Burp, Nikki? Kagan Nikki, wanan patroob?